Sabi sa Bicol payog. Ayan oh, nag-orange nga. Baka hindi pa siya ready. Yung mga bulaklak. Ayun na lang natatanggal yung bulaklak. Damay mo na yung avocado. Na. Na. Kala ko dinamay mo eh. Wala ba natin? Ito wala pa oh. Ayun, meron na. Oh. Ayun oh. Ang ganda naman ng umaga mga ka-farmer. Pero ayan, mamaya bibirit ang araw. Magandang umaga po. Ayan, ikot-ikot na naman tayo. Araw-araw ko pong tinitingnan. Ayan na oh. May mga lumalabas na. Mga ilang ano pa. Ilang siguro 1 week. Makikita na po natin yan. May mga ano na. Palabas na. So ayan na. Ayan na yung mga signs. Gaganda na po yan. Kita nyo yung kaibahan. Ito yung mga lumang dahon niya. Ayan pa po, no? Tapos tanggal na nga natin. Ito naman yung bago. Ganda. Sana naman ay di ko alam kung ang bunga nito mag-o-orange din. Kasi mayroon tayong biniling kiat-kiat daw. Pero ang tagal pong ano bunga. Ang asim, grabe yung bunga. Ayun, nalaglag mga farmer, patay tayo. Wala. Sabi sa Bicol payog. Ayan oh, nag-orange nga. Baka hindi pa siya ready. Yung mga bulaklak. Ayun na lang natatanggal yung bulaklak. Oh, yung bunga niya. Sayang naman. Excited pa naman ako. Pero okay lang. Importante, baka hindi pa siya ready. Yan. Ganda pa naman sana. Meow, meow, meow. Pero ang ganda na, 'di ba? So, ayan lang muna natin. Diniligan na natin 'yan ng mga maraming maliliit na mga insekto. So, magandang sign daw 'yan. Yung mga ganyan, no? Yung mga maliliit na insekto diyan. So, ayan ha. Okay lang 'yan. Baka hindi mo pa kaya. Ayaw naman kitang pilitin. 'Di ba? Natin alam kung baka sobrang init din, pero tingnan natin. Itong mga avocado na to. Ayan, si Kongkong ngayong araw na to talagang anuhin ko muna. Maglilinis muna kami ng loft. Ayan, maglinis ng loft tapos tapos niya maglinis. May mga ano tayo. Yung taniman muna yun doon, ayusin. Tapos makakapagtanim. Ang ganda na ng kangkong, grabe. Pwede na pong harvestin. Tapos papalinis ko na din yung mga matatandang kangkong dyan. Tatanim uli ako ng isa. Kasi sina mama, binibigyan ko din yan ng kangkong. Ating mga mabolo na naman oh. Sayang yung mga mabolo. Kinakain ng paniki. Siguro may siguro walang gaanong mga prutas sa paligid kasi pinapatulan nila yan. Walang gaanong prutas sa paligid siguro, kaya ayun, pinapatulan yung mabolo. Alam ko ang paborito nila yung parang ano ba ang tawag nito sa nakakain ako sa bandang Middle East, Tripoli ata yon. Tripoli ba? Yung parang bilog na nakalimutan ko ang tawag. So yun, inaano nila parang ginagawang candy. Yun, isa sa mga paborito ng ganda ng kangkong oh. Oh, yun na po yung kangkong natin. Sabi ko 'di ba? Ito yung perfect size na pang gulay. Tapos yung mustasa natin. Nagdilig ako kahapon, kita nyo yung bakas. Kagabi na pala. Gabi na ako nagdilig. Yan yung bakas ng pinag-sprayhan ko kasi sabi ko parang parang hindi uulan. Hinihintay ko kasi yung ulan. Naririnig ko yung kulog parang ang layo. So sabi ko, lakas na isda oh. Hindi ata uulan. Ito yung papalinis natin. Tapos papatanggal na natin yung kangkong na yan.
Kasi yan na naman yung mga insekto. Yan, dami uod, no? Patanggal na natin yan, baka gumapang pa yan sa kabila. Tapos ayun, malinis natin pati ito, malinis uli. Ayan, tapos dito sa kabilang side babawas tayo mahogany. Matagal ko nang sinasabi, sabi ko din kahapon, di ko na lang na-upload mga farmer, palitan na lang natin. Bawas tayo so, parang magkakaroon ng may mahogany pa rin pero mga hindi na sunod-sunod. Parang magtitira na lang tayo ng ilang puno, tapos the rest magkakaroon ako ng kasi ito parang magiging ano pa to, driveway pa no? Magkakaroon na lang tayo ng mga plat siguro na nakapantay o anong bang tawag dito, nakapantay po dito. Gagawa tayo ng asinta. Yun ang plano ko eh. Alam mo naman sa gabi mga ka-farmer, ano, sa totoo lang siguro naranasan nyo na din yun, ano, yung kung ano yung hilig nyo, di ba? Kung ano yung passion nyo, sabihin nyo na gano'n. Yung pinagkakabalahan ninyo. Ako kasi dito, dahil mahilig ako ngayon sa mga ano, nagre-replant po ako ng mga nawalang puno din nung nag-improve tayo, di ba? May mga sinacrifice tayo ng mga fruit trees. So, nagpapalit po ako. Ngayon, yung dito, iniisip ko kung paano ko pa maisisingit. Marami pa po kasi akong gustong itanim. So, sabi ko, dito sa side na to, sayang. Ayan o, luwag po eh. Di ba? Kaya lang, pag ganun po yung lupa, ito yung ano, pababa siya. So, naisip ko na mag-asinta na lang kami ng asintada yan. Siguro mga 2 meters. Tatambakan mo. At least, wag naman dikit na dikit doon. Hanggang dito siguro. Dito kami. So, mga 1 meter from here, naandyan yung puno. Tatanim tayo. So, at least, hindi masasacrifice yung daanan dito na minsan sumisegue yung mga, kasi ayusin natin to eh. Medyo anuhan po ito ng sasakyan pag nagsasalubong. So kung magsalubong man sila, may aanuhan dito, may konting iiwasan kung makakapagsalubungan sila. So eton dito, pwede tayo magtanim dyan, di ba? So ganun din dito. Kaya lang pakipot na naman yan pagdating doon sa dulo. So sabi ko, pwede naman sigurong tanggalin yung ibang mga mahogany, mga maliliit. Titira na lang natin yung malalaki. May mahogany pa rin tayo. Ito kagaya nito, maliit lang naman siya. Alam ko naputol na to, tumubo na lang to eh. So pwede tayo magputol. Pero ang ganda ng nyog, ano? Ang ganda po ng nyog. Yan, pwede rin naman natin putulin yan. Ayusin natin to. Kaya lang, ayan, yun na naman, kailangan na naman natin ng tao, diba? Ito, kaya nito. Yan yung nyug, ang ganda din ang nyug. Ang nyug dito, hindi tinitira nung ano, doon sa kabila ang marami. Hindi ko magets, ano, hindi siguro nakakarating dito. Pero okay na din. Doon sa kabila ang madami. Hindi, wala pang namamatay na nyug dito eh. Simula nung binigyan ni Kongkong ng fertilizer dito, gumanda yung mga nyug. Gaya ito, maliit. Ayan. Bawas-bawas tayo. Yun po yung ating ano. Tapos talbos ng kamote, kumuha din ako dahil syempre, kagabi, kahit gabi na, humabol pa ako. Ngayon, masyado na pong pwede tayo magpabawas ng ilang ano, no. Pero ang talong po kasi namin ngayon ang gagaling dito. Yung mga pangpakbit namin dito sa bilog na to. Pumapayat na yung talbos niya. Kailangan na pong mag-replant. Tanggalin mo na yan, magtanim ka na ng bago. Kailangan nating ano dito, maglinis din dito. Yan. Yan po yung ating update. Yan, babalik ikot na lang tayo ulit. At ako yung ano lang ng konti. Kahapon nagdilig din po ako.
Diniligan ko yung ating mga rambutan. Tuloy-tuloy pa naman. Ayan o. Nagbubuo, nagdadahon ng, naglalabas ng mga bagong dahon. Ayan o. Sana makapagpabunga tayo, no? Isa sa mga pangarap ko talaga ito. Hindi naman natin pwedeng bilangin yun sa pabunga yun. Nabili natin doon na nakapagpabunga ng isa. Maganda yung marami-rami naman ma-harvest natin. Ito na yung avocado natin na binabantayan. Diniligan ko din ito kahapon. Yan, ganda na. Diba? Ang sabi sa Google sabi ni paring Google, kaya naman niya daw i-tolerate yung init, yung Hass avocado. Kaya lang sobrang init naman daw at kailangan niya pala ng malamig na panahon para sa flowering. At ano naman, kailangan niya ng yun nga, malamig na panahon sa flowering. Tapos yung sobrang init naman daw, baka masira naman yung flower. Yun po yung ano niya. Hindi ko lang alam kung ano ang season ng, kasi ang avocado namumulaklak dito summer eh. Diba? Oo. Tingnan natin. Tapos meron akong nakitang nagaano ng orange sa pot. Ayan, Japanese orange din po yung kanyang alaga. Pero medyo malaki na, daming bunga. Sana ma-achieve din natin yun. Naglabas naman na po ng mga bagong ano. Ayan o. Diba? So, antay-antay lang tayo. May isang bunga, nabili natin. Ayan. Libre yan. Ayan na o. Marami yun. Marami. So, ayan, abang na yan. Bubulok na siya. Tapos, abang na lang tayo. Ayan na. Ay, baon na natin. So, at least 3 avocado dito. Bukas, makakuha ulit tayo. Di, ang iba naman. Ganun lang. Ayan na. Ayan. Tapos, ayan, si Kongkong. At least, nalinis na, mga farm. Pati yung kangkong na, ano, papalitan din natin ng kangkong din. Yan. Pero bago yan, lalagyan natin yan ng vermicast. Kita nyo yung ganda ng kangkong? May vermicast yun. So, at least, kumusta naman ito? Kumusta ka? Tila walang pinag-iba. Yan lang natin yan, mahinom dyan. Ina-sprayhan pa ni Kongkong ng pamatay damo. Ayos din. Ganda. Para mamatay talaga. Damay mo na yung avocado. Na. Na. Kala ko dinamay mo eh. Ayan o. Ganda na pa naman ang avocado nating avocadong ano ba tawag, ano, paano ko ba i-explain? Avocadong hindi natin alam kung ano ang magiging bunga. So surprise, avocado surprise yan mga ka-farmer. So ayan po ang avocado surprise natin. What a beautiful kangkong. Ayan. Kung pakidilig pala yung mga langka natin. Yung bagong yung linipat mo. Yan o. Napakaganda ng plano natin dito, no? Na matanggal yung ibang mahogany and then lalagay tayo ng plant box na malaki. Tatanim tayo ng ibang puno dyan mga ka-farmer na pwedeng mapakinabangan para at least meron tayo ditong mga namumunga sa gilid, diba? Yun lang naman naisip ko kasi sumisikip na po yung aking taniman. Basta po kayo magtatanim, ako nga medyo na-break ko yung rules eh.
Pag kayo po ay nagtatanim, make sure yung imagine niyo pag lumaki na, hindi sila nagbabanggaan. Iba pa rin po talaga yung may spacing. Kaya lang ako talaga ini-squeeze ko ng konti. Medyo makulit ako eh. Kaya kasi lumiit na po talaga yung taniman ko. Wala na. Kagaya yung rambutan, tingnan niyo medyo malapit. Yung makopa medyo nilapit ko sa avocado, yung pili, yung langka. Pag pinuntahan niyo po yung mga pinagtanim-tanim, kasi ang laki talaga ng kinain ng fish pond. Kaya ito, kinakamkam ko na unti-unti yung lagay na yung may mahogany natin. Naisip ko yung plant box nga na 2 by 2 meters. 2 meters ang width niya. So tanim tayo doon ng tatanim tayo ng ibang puno. Ayan. Mga avocado, kung ano pang pwede nating maitanim pa. Marami pa akong gusto eh. Wala talaga. Ito nga, gusto ko din pong maglagay na gusto ko pang kumuha ng ilang pasok pa. Yung malaking dito. Ayan. Yan, may lilim. Pwede pa tayong maglagay ng kung ano ang pwedeng ilagay pa dyan na yung nakapat lang. Gaya ng mga kyat-kyat. Kung ano pang pwede. Ayan, Tami, sipon-sipon ka na. Tingnan mo mukha mo. Ha? Ano? Bingwit? Bakit? Asaan? Ano yan? Frog. O tapos anong gagawin mo? Eat na tayo, tara na. Eat na tayo. Bingwit na siya. Sarap ng kausap nito, maintindihan mo talaga. Mamaya magbingwit tayo. Silipin natin yung inaano ni Kongkong. Ayan o, actually cleaner out niya na lang po ito para mamatay na. Natin kung susunugin na lang natin siguro. Ayan o, malambot pa po yung lupa, kaya pero ang laki pa nito. Sayang po ito kung hindi magiging productive. So kailangan natin hanapin ng ano ang pwedeng gawin na magiging produktibo po itong lupang ito. Basta yon, sa may tinatayuan ni Kongkong, kailangan mag-asinta parking space. Pero hindi pa pala pwede tayo mag-asinta dahil magpapababa pa tayo ng mga truck dito, gawa ng mga tambak pa, diba? So kailangan ko ng isang avocado rito. Dito siguro. Sa bagay kung puputuli naman pala ito, tama dito. Dito tayo. Ayan. May ano tayo. Dikit-dikit na sila. Hayaan mo na. Wala na akong lugar. Shoutout pala kay Kenneth Sanchez. Ayan, nagpapa-shoutout siya. Meron siyang sinasabing halaman na parang kabalyero ata yun. Kamukha ng kabalyero, gamot daw sa diabetes din. Check, double check tayo. Ikot tayo sa mga papaya, baka may hinog na. Silip tayo sa mga papaya, baka may nadagdagan ng dilaw. Pero hindi pa tayo magpipitas. Nagpakain na si Kongkong. Patayin ko lang ilaw nito. Nasisilaw ako dito sa gabi eh. Alam mo naman, nakikita ko yan. Nasisilaw ako dyan sa ilaw niya yan. Tabas-tabas pala siya dito Ayan. Gusto ko mabilis siya sa ganito eh. Boy, tabas. Ito ilaw na to. Yan. Napatay ko yan. Tapos yung mga okay, sana tuloy-tuloy na. Yung mga dahon natin ang wala na pong mga kumakain. Ayan na bilis lang naman yan. Uy. Uy, malapit ka na, Joy. Nice one is kalimutan ko magpa-fertilizer bukas. So fertilizer tayo. Hi. Ayun tingnan niyo po, mabagal pagdilaw. Eto wala pa mga farmer, wala
pa tayo, may mga dilaw-dilaw dito. Grabe oh, ang disaster talaga. Hindi ang kalaban natin. Ito wala pa oh. Ayun, mayroon na. Oh. Yung iba ganyan pinipitas na. Pero yan, hindi po yan kasing tamis ng medyo mas marami pong dilaw bago mo pitasin. Mas matamis talaga yun. Pahinugin mo. Mas maganda talaga yung marami ng dilaw. Eto, ano pa, tingnan nyo. Iba pa yung texture. Dalawa pa lang ang nagbibigay ng signs. Daming linisin. Ay, sabi ko nga kay Kongkong, puro ano muna siya. Dahil uy, full moon pa araw. Ano tayo mag next week na siguro tayo. Amihan season. Ang hirap din pumunta ng Masinloc, mga farmer, kasi ano, amihan season, ang hirap na pong tsempuhin din, mahangin din daw. May contact tayo dun eh, hindi ako makapunta. Mahangin pa sir. Wala pa. So you see, tingnan nyo oh. Dalawa pa lang po ang nagbibigay ng senyales, pero tingnan nyo, putol. Putol. Bukas, pipilitin natin mag-abono. At abono tayo. Tapos hindi ko kasi nakita kung paano nag-abono si Kongkong eh. Dapat kasi marami talaga. Kasi marami po ang kalaban natin sumisip-sip. So dapat marami-rami po ang abono. Ayan. Dami nating lilinisin. Hindi nga ako makababa oh. Hindi ko alam kung pwede ng ano ba ang gagawin dito. Taniman na lang uli natin. Palinis na natin yan. Taniman natin. Habang total hindi pa rin naman po makakapasok yung truck. Sayang po ang time. Sili. Kapaki-pakinabang ang sili. Tatanim tayo ngayon January, may makukuha na tayo kung may seedlings na mabibili. Dahil nagpanik po ang mga tao ngayon sa seedlings dahil napakamahal ng sili. Sigurado nagtaniman sila. So mura na yan. After a few months sigurado yan. So yan mga ka-farmer, yan ang update. Pero ako po'y magdidilig pa. Yung mga langka natin doon sigurado hindi nadilig ni Kongkong yan. Dahil tansyado ko na yon. So ayan, didiligan ko. At magpakain naman na siya ng kalapate. So okay na. So ayan, maraming salamat at magandang buhay. Update lang tayo sa ating mga papaya.